Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, papalitan agad. Nako, Comelec may misteryo ginawa. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na to. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawana ang bayan ko sa naglalakaw. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong sinasabi natin misteryo sa Comelec mga kababayan. Dahil po sa balitang ito, mula po sa Bombo Radyo Rojas, mga kababayan, 19 hours ago. Sabi po dito, 5 million duplicate votes discovered in 2025 election. Nako, nakakabahala po ito mga kababayan. 5 million duplicate votes discovered in 2025 election. No? Marami pang umalma patungkol po sa balitang ito mga karibin natin sapagkat this will justify na mayroon po talagang dayaan na nangyayari, no? Sa 2025 national election. Di ba? Saan napunta? For example lang, saan napunta yung 5 million na yan na duplicate, no? Or you mean na doble? Tama, na doble po yung boto nila. Ibig sabihin, kung isa lang yung binoto ko, na doble po para sa kanya. At sino-sino po, no? Yung mga politiko or mga politiko na nagkaroon ng duplication of votes mga kababayan. Ngayon, parang mapapaisip tayo. Bakit nga ba naging ganito? At nanguna si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. You know what? Si Bam Aquino medyo acceptable pa. Bakit? He is one of the endorsed candidate by the INC, no? Pero tong si Kiko Pangilinan mga kababayan, wala eh. Wala tayong nakikita na talagang nagsuporta sa kanya na institution, no? Yung partido niya. Anyways, what I'm trying to point out here mga karibin natin, bakit ganito, bakit may duplication at hindi lang 1, 2, 3, 10, no? 5 million duplicate votes mga kababayan. Pwede ka pang manalo nito kung nasa top 13 ka, di ba? Pwede pa. Kung nasa top 13 ka, pwede ka pang makapasok sa Magic 12 kung mapupunta sa iyo lahat yung 5 million na ito. Di ba? Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion patungkol po dito? Mula po ito sa Bombo Radyo Rojas, no, 19 hours ago. I-comment nyo na lang po ang inyong opinion at ito, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako ito, yung dating hinuhuli ngayong manghuhuli na. Yung dating hinuhuli ngayon po ay manghuhuli na. Mayor Kerwin Espinosa magpapatupad ng kamay na bakal sa pagsugpo ng illegal na droga sa Albuera sa kanyang pag-upo. Nako po. Sige. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Sabi po ng ating mga kababayan, good luck Albuera, good luck Albuera Leyte. Yan nga po yung sinasabi natin kanina, no? Yung hinuli at nakulong noon, ngayon po ay manghuhuli at mangkukulong naman. Alright. Hindi kaya maging, maging revenge, no? Hindi kaya hinanakit lang ito. Bakit nakulong siya mga kababayan? Anyways, abangan lang po natin kung anong mangyayari sa Albuera Leyte, mga ka-review natin. Alright? Ito pa mga ka-review natin. Ito yung sinasabi natin.
Kiko Pangilinan, sabi niya 5 daw, 5. Sabi naman po ni Bam Aquino, number 2. Ngayon po mga kababayan, ito ang lumabas, no, based on the senatorial race, no, result. Oh. Bam Aquino number 2. Yan, oh, nakikita niyo naman, oh. Bam Aquino number 2. Oh, anong sabi ni Bam Aquino dito? Number 2 daw siya eh, no? Oh, si Kiko Pangilinan number 5 ang sabi niya. Oh, pangilan si Kiko Pangilinan sa senatorial race? Number 5 mga kababayan. So, alam na po nila, no? Or nahulaan ba nila na magna-number 2 at magna-number 5 sila mga kababayan? Ang gagaling naman nila manghula, no? Oh, kitang-kita eh. Yan po ang ebidensya. Hindi, baka nagkataon lang ito mga kababayan, pero hindi mo maiwasang isipin bakit ganun? Bakit nagkataon ganito? 5 and 2. Buti sana kung 2 si Kiko Pangilinan, no? At 5 naman si Bam Aquino. Kaso si Bam Aquino naka number 2, di ba? Si Kiko Pangilinan naka number 5. Di ba? Sa senatorial race result, number 2 si Bam Aquino, number 5 naman po si Kiko Pangilinan. Nagkataon lang ba ito mga kababayan? Nako po, ano ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. Alright. Ito yung sinasabi natin mga kaorbi natin na dito sa thumbnail natin, no? Papalitan agad. Nagtatanong po tayo kung papalitan agad. Kasi sabi po dito sa balita, GMA News 3 hours ago, it is up to the Department of Interior and Local Government to say who will exercise the function of Mayor of Davao City while former President Rodrigo Duterte is detained in The Hague, the Commission on Elections said on Tuesday. Duterte was proclaimed the winner of mayoral race in Davao City. His former secretary, defeating his former secretary of cabinet, Carlo Nograles. However, he is detained on crimes. Kita niyo talaga, no? Kailangan talagang bigkasin yan eh. Siyempre, di ba? Detained on crimes against humanity charges in the International Criminal Court prison in connection with the killings under his administration war on drugs. So yan mga kabayan, sino daw ang papalit kaya former President Duterte bilang mayor ng Davao City kasi nanalo po siya eh. And he cannot perform his duty because nandun nga po siya sa The Hague. Tinatanong pa ba yan? Bakit sa bagay, no? DILG magsasabi daw eh. Magdi-decide, alright? Pero ito po mga kababayan, Mayor Duterte panalo po ng pagka-mayor or Rodrigo Duterte, Davao City, mayor po siya, no? And eto, Basti Duterte, Davao City, mayor, vice mayor. So, do you think meron pang ibang uupo dyan? Siyempre, yung vice mayor nang uupo dyan, mga kababayan. Tinatanong pa ba yan? Comelec, common sense naman. Diba? Why can't you see? Or why can't you say, no? Na, okay, dahil nandun po, diba, direct to the point na. Dahil nanalo naman po si Vice Mayor Baste. Siguro ko kung ibang ibang kandidato ang nanalo pagka mayor. Nako, the Comelec will announce it properly, no? Okay, ito po ang di ba? Ang magiging mayor natin dahil wala naman dito si Mayor Duterte. Ito ang bago nating mayor. Kaso si Basti po Duterte pa rin ang nanalo kaya ito hirap na hirap bigkasin ni Comelec Chairman George Garcia na Duterte pa rin ang mamumuno sa Davao, di ba? Common sense naman po, di ba? Kaya nga tayo may vice president, di ba? Kaya nga tayo may vice governor, vice mayor dahil sila po ang papalit pag wala diyan ang mayor. Pero bakit hindi nyo ma-announce na nasa si Mayor Baste ang magiging mayor ng Davao City? Yun lang, no? Anyway, gusto ko lang i-share mga ka-review natin, alright? Ito pa mga ka-review natin, pasadahan din po natin itong balitang ito.
Kailangan talagang kailangan talagang di pa man natatapos yung count, yung pagbibilang mga kababayan, eto na. Binira agad ni Cristina Conte, no? Si Senator Bato at si Senator Bongo. Mhm. Two of former President Rodrigo Duterte's closest allies, Senator Ronald Bato de la Rosa and Bongo, are likely to face trial before the International Criminal Court according to human rights lawyer Cristina Conte. Ayan mga kababayan. Ay nako. Hindi pa man. Sige nga, subukan mo. Wala kang wala kang respeto sa taong bayan, Cristina Conte. Diba? Yan po ay mga elected official ng ating bansa, mga karibin natin, binoto po. At mga nasa top pa. Tapos ikaw, hindi pa natatapos yung pagbibilang, eto ka na. You are charging them. No? Di sige. Kung papayag ang taong bayan dyan, ibinoto nila namin yan no? Bongo and Senator Go. Ito talagang, ewan ko, nanalo ba yung ni Conte, yung party list ni Conte? Cristina Conte, mga kababayan. Anyways, gusto ko lang i-share ito mga karibin natin para at least alam po natin and also, no, makapag-prepare si Senator Go and Bato in case mangyari itong sinasabi ni Conte, no? Pero I think malabo ito mga kababayan. Malabo na. No? Gusto nga ng taong bayan, maibalik na si former president dito eh. Tapos ito, dadalhin mo itong dalawang ito. Ang tanong, sino ka? Conte. Ito pa mga karibin natin, patungkol naman po ito. Dito sa mga, ito kay PBBM. Sa PBBM naman po, may mensahe. To the newly elected, whether or not, sabi niya. Kasi, konti lang kasi yung nanalo sa partido niya no? To the newly elected, whether or not you are part of my party, I offer my hand. Let's move forward together. Yan mga kababayan, no? Move forward daw. Sama-samang babangon. Doon po sa mga newly elected. Sa palagay niyo po ba yung mga newly elected natin ngayon are mag-all in no? Dito kaya President Bongbong Marcos Jr. Sabi mo nga nung kampanya pa lang, di ba? Paano sila makikipag-alyansa sa iyo or paano sila makikipag-move on together with you? Nung kampanya pa lang sinabi mo nang sila ay magiging hadlang sa ating sa inyong mga gagawin, di ba? Tapos ngayon gusto mo na agad silang makipagtulungan sa inyo. Oy. Anyways, ano masasabi nyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At ito pa. Patungkol naman po sa bigas na pinangako ng administrasyong ito pagkatapos ng eleksyon. Ito na po. May update na po mga kababayan. 35,000 sako ng bigas dumating na sa Cebu. 20 pesos na kilo ng bigas. Roll out na ulit. Roll out na naman po mga kababayan ang 20 pesos na kilo ng bigas. Bumili na po kayo kung gusto nyo. No? Pero bakit sa Cebu lang? Yun nga ang tanong bakit Cebu lang? Kung mamamasahay pa kami, malaki ang gagastusin mga kababayan para lang makabili ng 20 pesos na kilo ng bigas. Di ba? Alright, ano po inyong masasabi dyan mga karibin natin? Roll out na pero itong matindi. Kasi itong itong 20 pesos na kilo ng bigas, hindi po ito included ng ng 2025 national budget, no? So itong problema. Bakit naging problema ito? Sabi po ng NFA wants budget for cheap rice doubled. Nako, doblehin daw. The NFA seeks a 18 billion budget to boost rice procurement and expand the 20 pesos per kilo rice program now being tested in Visayas and Metro Manila. Kita nyo na. So,
ang tanong dito, saan po kukuha ang gobyerno ng 18 billion? No? Hindi kaya ito maging source of corruption na naman? Laki nito eh. 18 billion mga kababayan. The NFA seeks a 18 billion budget to boost rice procurement para makabili daw ng bigas. 18 billion. Hindi kaya nabubulol lang tayo dito. Malaki yan eh. 18 billion yan eh. Kahit kumita lang yung kumita lang sila ng 1 billion, malaki na yan eh. 'Di ba? Kahit 5 billion, kahit half billion lang ang makuha nila, malaki pa rin yan. Anyways, mga karibin natin, gusto ko lang i-share para at least alam po natin, baka ma-shock tayo, uy, bakit ganun? Ang laki pala ng budget nila, tapos hanggang Cebu lang. Diba? Hanggang Cebu at Metro Manila lang, mga kababayan. Anyways, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At ito na, pasadahan po natin ang balitang, ang video ito. Bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Mga kababayan, 2 araw bago ang midterm election ngayong paparating na May 12, 2025, ikinagulat hindi lang ng publiko, kundi maging ang palasyo ng Malacanang ang panibagong pasabog ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kahapon ay lantarang sinabi ni Senator Amy sa kanyang official Facebook account na hindi Marcos ang namumuno sa bansa, kundi Romualdez at Araneta. Kung matatandaan, naging usap-usapan sa mundo ng social media na hindi si PBBM ang namumuno sa bansa, kundi ang asawa nito na si Liza Araneta at ang kanyang kapatid na si House Speaker Martin Romualdez Jr. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Ayon pa kay Senator Amy, Pero bakit ganun mga kababayan? No? Bakit hindi sumasagot yung palasyo patungkol po dito sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na Romualdez at Araneta po ang namumuno sa ating bansa? No? Bakit hindi sila sumasagot? Ano bang ibig sabihin nito? Hinahayaan lang ba nila, sirain sila? Kung totoo man or hindi itong sinasabi ni Senator Amy Marcos. Ako hindi, sabihin na natin totoo. Bakit ayaw nilang mag-react, ano man lang, di ba? Sabihin natin hindi totoo. Bakit ayaw din nilang mag-react? Pero kung totoo man ito mga kababayan, nako, lagot. Bakit? Panalo na naman po si Speaker Martin Romualdez bilang representative, no, ng Tacloban Leyte, mga kababayan. Kasi wala po siyang kalaban, okay? So, balik kamera or kung maging speaker naman ito, kung tama yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na si speaker at si FL Liza ang namumuno or nagko-control, medyo delikado tayo dito. Hindi naman po sila ibinoto para magkaroon ng ganoong mandato, mga kababayan. Alright? Anyways, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan bayan ko sa maglalabang